Ang ulan ay tila walang tigil sa pagbuhos. Ang bawat patak ay tila pinupukpok ang bubong ng lumang bahay na iyon. Naririnig ko ang ugong ng hangin na tila gustong wasakin ang mga bintana. Mag-isa akong nakaupo sa gitna ng sala. Ang mga mata ko'y hindi mapakali sa pag-ikot sa paligid. Ang mga anino sa sulok ng silid ay tila may sariling buhay, nagpapalakas ng takot na unti-unting bumabalot sa akin. Ako si Maria at hindi ko sinasadya na mapadpad sa bahay na ito. Sa gitna ng bagyo, wala akong ibang mapuntahan. Nang bumuhos ang ulan, naisip kong magtago muna sa bahay na ito na matagal nang abandona. Sinasabi ng mga matatanda na may mga alingawngaw ng mga multo rito. Ngunit sa oras na iyon, wala akong ibang magagawa kundi magtago sa ilalim ng bubong nito. Habang nakaupo ako sa lumang sopa na tila bibigay na sa bigat ng mundo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Kasabay nito, ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam na may nanonood sa akin. Ngunit sa kabila ng takot, nagpatuloy ang ulan. Walang tigil ang pag-ugong ng hangin at ang dilim ng gabi ay tila humihigop ng liwanag mula sa bawat sulok ng bahay. Sa mga sandaling iyon, biglang nagbukas ang pinto ng isang silid. Mabilis akong napalingon at doon ko siya nakita. Isang batang babae na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang emosyon. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin. Ang kanyang anyo ay sumasalamin sa mga liwanag ng kidlat na kumikislap sa labas. Hindi ko alam kung paano ako makakagalaw. Ang mga binti ko'y tila nanigas sa takot at ang puso ko'y bumibilis, ang tibok na parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Nakatitig lang siya sa akin na parang iniisip kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Ang kanyang mga pisngi ay maputla at ang kanyang buhok ay tila basang-basa kahit na wala siyang bakas ng ulan. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko sa nanginginig kong boses. Ngunit siya ay hindi sumagot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nagsisigaw ng mga tanong na hindi ko kayang bigkasin. Naisip ko, paano kung isa siya sa mga multo na sinasabi nila? Ngunit sa isang banda, may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan ko siyang tulungan kahit hindi ko alam kung paano. "May kailangan ka bang tulong?" Muli kong tanong, sa pag-asang baka makuha ko ang kanyang atensyon. Ngunit nanatili siyang tahimik, parang isang larawang hindi gumagalaw. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking katawan. Ngunit hindi ko magawang umiwas ng tingin sa kanya. Ang kanyang presensya ay parang isang pangarap na nagiging bangungot at ako'y wala nang magawa kundi ang maghintay sa kanyang susunod na galaw. Habang ang mga segundo ay tila nagiging mga oras, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay kumurap at para bang sa isang iglap, naglaho siya sa harapan ko. Ang pinto ay unti-unting bumalik sa pagkakasara at ako'y naiwan na nag-iisa muli sa gitna ng malamig na sala. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng kanyang pagkawala, ngunit ang natitira ay ang takot at pag-aalinlangan sa kung anong mangyayari sa mga susunod na sandali. Ang bagyo sa labas ay nagpatuloy sa pagngangalit at ang bahay ay nanatiling tahimik. Ngunit ang aking isip ay puno ng mga tanong at takot na hindi ko alam kung paano sasagutin. Habang ako'y nag-iisip, narinig ko ang isang mahinang pagtawa mula sa isang sulok ng bahay. At ako'y muling natigilan, ang takot ay muling bumalot sa akin. Ano kaya ang tunay na nangyayari sa bahay na ito? Sa kabila ng aking takot, pinilit kong huminahon at mag-isip ng paraan upang makalabas sa bahay na ito. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa aking laman at ang bawat kaluskos ng ulan sa bubong ay nagdaragdag ng kaba sa aking dibdib. Sa kabila ng dilim,
Kita ko pa rin ang mga anino ng mga lumang kasangkapan na nakapalibot sa akin, tila nagmamasid at nag-aabang. Bakit ba ako napunta sa lugar na ito? Tanong ko sa sarili habang pilit na inaalala ang mga nangyari bago ako pumasok. Naalala ko ang aking paglalakbay, pauwi mula sa trabaho, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa kalagitnaan ng bagyo, natagpuan ko ang sarili kong pumapasok sa lumang bahay na ito upang magkubli. Hindi inakala ang panganib na nag-aabang sa loob. Habang palingalinga ako sa paligid, napansin ko ang isang pinto sa kabilang dulo ng silid. Marahan akong naglakad papunta rito, umaasang ito ang daan palabas. Ngunit nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang maalikabok na hagdan pababa. Walang ibang daan kundi ang bumaba, kaya't dahan-dahan akong nagpatuloy. Bawat hakbang ay tila bumabalot sa akin ng malamig na hangin. Sa ibaba, narating ko ang isang maliit na silid na punong-puno ng mga lumang laruan. Ang bawat sulok ay tila nanunumbalik sa mga alaala ng isang pamilyang minsang nanirahan dito. Sa isang sulok, may nakita akong isang lumang manika na nakaupo sa isang sira-sirang upuan. Ang mga mata nito ay tila sumusunod sa akin. Ngunit ang mas kinatatakutan ko ay ang multo ng batang babae na muling sumilip sa pinto. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ko siyang nakita. Siya ay may mahabang buhok at maputlang kutis. Nakasuot siya ng lumang damit na tila mula pa sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay malulungkot, ngunit may kakaibang kislap na parang nag-aanyaya. Huwag kang matakot. Ang mahinang boses na tila hangin na dumaan sa aking pandinig. Ngunit paano ba ako hindi matatakot? Isang multo ang kaharap ko. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na lumapit sa kanya. Bakit ka nandito? Tanong ko, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya sumagot. Bagkus ay itinuro niya ang isang lumang aparador sa gilid ng silid. Marahan akong lumapit at binuksan ito, at sa loob ay may nakita akong mga lumang gamit na tila pag-aari ng isang bata, mga laruan, aklat, at isang lumang diary. Binuksan ko ang diary, at sa paglipat ng mga pahina, unti-unti kong naunawaan ang kwento ng batang multo. Siya ay nagngangalang Clara, isang batang nawala sa kasagsagan ng isang malakas na bagyo. Kasunod ang kanyang pamilya na hindi na rin natagpuan. Ang bahay na ito pala ay dating kanila, at sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanilang mga kaluluwa ay tila na-trap dito. Habang binabasa ko ang mga huling pahina ng diary, biglang lumakas ang hangin sa paligid ko, at ang mga ilaw ay tila nagdilim ng tuluyan. Ang pinto ng silid ay biglang bumukas, at mula sa dilim ay lumitaw ang mga anino ng isang pamilya, ang pamilya ni Clara. Lahat sila ay may parehong malulungkot na mga mata, ngunit may kapayapaan sa kanilang mga mukha. Hinihintay ka na nila, muling sabi ng batang multo. At sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Isang malakas na hangin ang tila naghatid sa akin sa ibang dimensyon, at nang ako'y magmulat, wala na ako sa lumang bahay. Nasa labas na ako, sa gitna ng ulan, ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Nagising akong nakahandusay sa tabi ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa lamig. Ang bahay na pinasukan ko ay tila naglaho na parang bula, at ang tanging alaala na naiwan ay ang malamig na dampi ng hangin at ang mga kaluluwang tila nagpaalam. Ngunit sa aking bulsa, nadama ko ang isang maliit na bagay, isang lumang laruan, ang manika na nakita ko sa bahay. Napatingin ako sa langit, at sa kabila ng ulan, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Ang kwento ni Clara at ng kanyang pamilya ay tila nagtapos na, ngunit ang kanilang alaala ay mananatiling buhay sa aking puso. Ngunit ang mas nakakaalarma ay ang pag-alis ko sa lugar na iyon.
Dahil sa likod ng aking isipan, may bumubulong na hindi pa yon ang katapusan. Sa aking paglalakad pa uwi, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Paano kung hindi lang sila ang mga kaluluwang na trap sa gitna ng bagyo? Habang ang ulan ay patuloy na bumumuhos ng walang patid, halos hindi ko na marinig ang sarili kong paghinga mula sa tindi ng kaba. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ay tila isang martilyo na unti-unting bumabasag sa aking katinuan. Sinusubukan kong wag matakot, ngunit ang mga dingding ng bahay na ito ay tila lumalapit. Tila sinusubukang ipitin ako sa kanilang malamig na bisig. May tao ba rito? Ilang beses ko nang sinubukan tawagin ang mga salitang iyon. Umaasang may sasagot at magpaparamdam na hindi ako nag-iisa. Pero ang tanging tugon ay ang nakabibinging katahimikan kasabay ng ulan. At ang multo ng batang babae na patuloy na sumisilip sa pinto, tila ba isang aninong naglalaro sa gilid ng aking paningin. Lumapit ako sa bintana, pinilit kong tingnan ang labas sa kabila ng makapal na ulap at ulan. Walang kahit anong ilaw mula sa mga bahay sa paligid. Walang tao sa kalsada. Tila isang bayan ng multo ang kinaroroonan ko. At ako, isang dayuhang hindi alam kung paano makakauwi. Isang malakas na kulog ang dumagundong at sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Nawalan ng ilaw ang buong bahay. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok sa sandaling iyon. Nagpanik ako, hinanap ko ang aking cellphone sa bulsa, ngunit naalala kong wala na itong baterya. Wala akong ibang magagamit, kundi ang kandila na nakita ko kanina sa kusina. Kinuha ko ang kandila at naghanap ng posporo. Sa bawat paggalaw ko, naririnig ko ang mga yabag ng aking sariling mga paa sa sahig na kahoy. At ito'y tila ba hindi lamang ako ang naroon. Sa wakas ay nahanap ko ang posporo at sinindihan ng kandila. Ang liwanag nito ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan, kahit na ang mga anino sa paligid ay tila gumagapang patungo sa akin. Pumalik ako sa sala at doon ko siya muling nakita. Ang batang babae. Ang kanyang anyo ay mas malinaw ngayon sa liwanag ng kandila. Nakasuot siya ng puting damit. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa akin, puno ng kalungkutan at poot. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko, kahit alam kong hindi ko dapat kausapin ang multo. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sagot na maaari kong makuha. Ngunit sa halip na sumagot, ang batang babae ay lumiwanag at isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Ang mga pinto at bintana ay biglang nagsara at ang kandila ay namatay. Muli akong binalot ng kadiliman. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko, ngunit hindi ko magawang lumingon. Ang takot ay tila bakal na nakapulupot sa aking katawan, hindi ko kayang gumalaw. Ngunit sa aking isip, isang boses ang pabulong na nagsabi, "Tulungan mo ako." Nagising ako mula sa pagkakabigla at nagdesisyong sundan ng boses. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, may bahagi ng aking isip na nagsasabing hindi maaaring iwanan ang batang ito. Kailangan kong malaman ang kanyang kwento, kahit pa ang kapalit nito ay ang aking sariling kaligtasan. Muli kong sinindihan ang kandila at sinundan ang mga yapak na tila ba nagmumula sa itaas na palapag. Bawat hakbang ay tila 1,000 taon ang dumadaan. Ang kahoy na hagdan ay umuugong sa bawat tapak ko, ngunit hindi ko inalintana. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pagdating ko sa itaas, isang silid ang bahagyang nakabukas. Doon ko naramdaman ang malamig na hangin na tila humihigop sa akin papasok. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang liwanag ng kandila ay nagpakita ng isang lumang kwarto, puno ng alikabok at mga gamit na tila hindi na nag-alaw sa mahabang panahon. Sa gitna ng kwarto, may isang lumang aparador.
Sa ibabaw nito ay may lumang litrato ng batang babae kasama ang isang pamilya. Nagsimula kong unawain ang kanyang kalungkutan. Nawala ang kanyang pamilya sa isang trahedya. Iniwan siyang nag-iisa sa lugar na ito. Hindi siya makaalis, kaya't naghahanap siya ng makakatulong sa kanya. Ngunit bago pa man ako makapag-isip pa ng susunod na gagawin, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa aking braso. Napalingon ako at sa aking paglingon ay nakita ko ang batang babae. Ngayon ay umiiyak. Ang mga luha niya ay tila yelo na dumadaloy sa kanyang pisngi. "Please help me," kanyang pabulong na sinabi. At sa sandaling iyon, nawala ang kanyang anyo. Ngunit ang kanyang boses ay nanatili sa aking isipan, tila ba isang sumpa na hindi ko na mabibitawan. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan o kung may magagawa pa ako. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, alam kong hindi ko ito matatapos ngayon. Kailangan kong bumalik sa bahay na ito, sa araw na walang bagyo, at hanapin ang sagot sa misteryong bumabalot sa batang ito. At sa pag-alis ko, naririnig ko pa rin ang kanyang boses, pabulong na umaalingaw-ngaw sa likod ng aking isipan. "Tulungan mo ako, bago mahuli ang lahat." Nang magising ako mula sa isang tila walang katapusang bangungot, ang buong paligid ko ay nilamon ng dilim. Ang tanging liwanag na nagpapalinaw sa aking paningin ay ang kaunting sinag ng buwan na sumisilip mula sa nabasag na bintana. Pakiramdam ko'y matagal na akong natrap sa bahay na ito. Isang bahay na tila ba may sariling buhay at nagbabadya ng panganib sa bawat sulok. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong naglakad-lakad sa mga kwarto, umaasang may makikita akong palatandaan ng pag-asa o kahit anumang makapaglalabas sa akin dito. Ngunit sa bawat pagliko ko, naroon siya, ang batang babae, ang multong laging sumusulyap sa akin mula sa pinto. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa dilim, puno ng misteryo at lungkot na hindi ko maunawaan. Sa huli kong pag-ikot sa bahay, napadpad ako sa isang kwarto na noon ko lang napansin. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin na pumasok. Sa loob nakita ko ang isang lumang aparador na may mga ukit na bulaklak sa gilid. Ang sahig ay puno ng alikabok at tila matagal nang walang tumutungtong doon. Bigla kong narinig ang mahina at malamig na boses ng batang babae. "Nandito ang susi." Kinilabutan ako, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang kanyang ibig sabihin. Nagtungo ako sa aparador at binuksan ang mga kahon at drawers. Sa wakas, sa pinakailalim, may nakita akong lumang libro na tila ba matagal nang hindi nagagalaw. Nang buksan ko ito, isang susi ang nahulog mula sa gitna ng mga pahina. Hawak ang susi, palihim akong sumulyap sa pinto at naroon muli ang batang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nakatingin. Lumapit siya sa akin at sa paglapit niya ay tila bumigat ang paligid. "Kailangan mong malaman ang kwento ko," aniya. At bigla akong nagising sa isang imahen na hindi ko maipaliwanag. Isang eksena mula sa nakaraan ang sumalubong sa akin. Isang batang babae, masaya, naglalaro sa hardin kasama ang kaniyang mga magulang. Ngunit biglang dumilim ang kalangitan at isang matinding bagyo ang dumating. Ang bahay ay gumuho at ang batang babae ay naiwan sa loob, nag-iisa, hanggang sa hindi na siya muling nakita. Nagising ako sa realidad ng kwarto, hingal at pawis na pawis. Alam ko na ngayon kung sino ang batang babae at kung bakit siya narito. Siya ang kaluluwa na hindi matahimik, naghahanap ng katarungan at pagkilala. At ako ang tila napili niyang maging kasangkapan para sa layunin niyang iyon. Nang gabing iyon, gamit ang susi, sinubukan kong buksan ang lahat ng mga pinto at mga bagay na tila may kahulugan. Ngunit wala ni isang bumukas.
hanggang sa napadpad ako sa basement, isang lugar na hindi ko pa nagagalugad. Ang pinto nito ay lumang-luma at tila ba hindi na nagagamit. Ipinatong ko ang susi sa kandado at halos hindi ako makapaniwala nang ito'y bumukas. Ang hagdan pababa ay madilim at masikip, ngunit lakas loob akong bumaba. Sa ilalim, isang maliit na kwarto ang nakita ko, puno ng mga lumang gamit at kasangkapan. Sa sulok, may nakita akong lumang salamin. Nang tingnan ko ang aking refleksyon, nagulat ako. Hindi ko na nakita ang aking mukha. Sa halip, ang batang babae ang naroon, nakatingin sa akin mula sa kabilang panig ng salamin. At sa kanyang tabi, isang pinto ang biglang lumitaw sa refleksyon. Isang pinto na hindi ko nakita sa basement. Ang pinto ay may kakaibang ukit na tila ba mga alon ng bagyo. Nang lingunin ko ang likod ko, naroon ang pinto sa aktwal na mundo. Lumapit ako at marahang binuksan ito. Sa likod ng pintuan, isang liwanag ang bumungad sa akin at narinig ko ang malalalim na hininga ng hangin sa labas. Ngunit sa paglapit ko, napansin kong hindi ito ang labas ng bahay. Ito'y isang ibang lugar, isang dimensyon na hindi ko maipaliwanag. Dito, ang hangin ay mas malamig, mas mabigat, at tila ba may nagmamasid. Isang hakbang pa lang ang nagagawa ko nang biglang magsalita ang batang babae sa likod ko. Hindi ka pa handa. At sa paglingon ko, siya'y naglaho, kasabay ng pagsara ng pintuan. Naiwan akong nag-iisa sa basement, at sa aking isipan, isang tanong ang bumabagabag. Ano ang kailangan kong malaman bago makalabas sa lugar na ito? Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay, parang lalo pang bumibigat ang aking dibdib. Hindi ko maintindihan kung bakit ko pa rin pinipilit na manatili sa loob ng bahay na ito. Ngunit tila may kung anong kapangyarihan ang nagpaparalisa sa akin. Ang mga anino sa paligid ay tila naglalakad, sumasayaw sa bawat paggalaw ng mga sanga ng punong hinihipan ng hangin sa labas. Kanina pa ako naglalakad-lakad sa loob ng bahay, umaasang makahanap ng anumang palatandaan na makapagsasabi kung paano ako makakalabas dito. Subalit, tila walang hangganan ang mga kwarto at pasilyo. Parang lagi akong bumabalik sa parehong lugar, kahit na anong liko ko. Nang makarating ako sa isang silid na hindi ko pa napapasok, agad akong nakaramdam ng malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat. Sa kabila ng takot, pinilit kong pumasok. Madilim ang paligid, ngunit may liwanag na nanggagaling sa siwang ng bintana. Sa kabila ng liwanag, may kung anong kabang bumabalot sa akin. Sa gitna ng silid, may lumang piano na natatakpan ng alikabok. Lumapit ako rito at marahang hinaplos ang mga tipa. Isang malamig na sensasyon ang dumaloy sa akin, tila ba may mga matang nakamasid. At doon ko siya muling nakita, ang batang babaeng multo na minsay sumisilip sa pinto. Nakaupo siya sa gilid ng piano, nakatitig sa akin na para bang may gustong ipahayag. Anong kailangan mo sa akin? Nanginginig kong tanong, kahit na alam kong wala siyang isasagot. Ngunit sa halip na mawala, siya ay ngumiti. Isang ngiting puno ng kalungkutan at pangungulila. Bigla kong narinig ang isang himig na nagmumula sa piano, kahit hindi ko naman hinahawakan ang mga tipa. Isang malungkot na melodiya na tila ba kwento ng isang nawalang kaluluwa. Hindi ko malaman kung saan nanggagaling ang lakas ko, ngunit naupo ako at sinubukan kong sabayan ang himig. Sa bawat pagdiin ko sa mga tipa, lalong tumitindi ang nararamdaman kong koneksyon sa batang multo. Habang tumutugtog, mga alaala mula sa hindi ko maipaliwanag na pinagmulan ang pumasok sa aking isipan. Mga imahe ng isang masayang pamilya na unti-unting naglaho dahil sa isang trahedya. Isa-isang lumitaw sa aking isipan ang mga muka ng mga taong hindi ko kilala, ngunit tila bahagi ng aking nakaraan.
Sa isang iglap, nawala ang batang babae. Tumigil ang musika at bumalik sa katahimikan ang paligid. Nanginginig kong binitiwan ang mga tipa at humakbang palayo sa piano. Subalit bago pa ako makalayo, nakita ko sa ibabaw ng piano ang isang lumang litrato. Dahan-dahan kong kinuha iyon at tiningnan. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Ang batang babae sa litrato at ang multo ay iisa. Ngunit mas nagpatindig sa akin ng balahibo ang sunod kong natuklasan. May isa pang tao sa litrato, isang babaeng kamukha ko. Pilit kong inalala ang aking nakaraan. Bakit tila may bahagi ng aking buhay na hindi ko maalala? At bakit kamukha ko ang babaeng iyon sa litrato? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang muling paglagaslas ng ulan kasabay ng pagbulong ng hangin. Subalit may iba pa akong narinig. Isang tinig. Isang tinig na puno ng lungkot at pagnanasa. Tulong. Bumalik ka. Mahina ngunit malinaw. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tinig na iyon. Ngunit alam kong hindi ko maaaring balewalain. Muli kong nilingon ang litrato. Sa likod nito ay may nakasulat na pangalan at petsa. Amelia, 1923. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kung anong kirot sa aking puso nang mabasa ko yon. Habang bumabalik ang aking ulirat, napansin ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng silid. Dahan-dahan itong bumukas at nakita ko ang isang makipot na hagdan pababa sa isang madilim na silong. Para bang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin papunta roon. Habang bumababa ako sa hagdan, nararamdaman ko ang pagyakap ng lamig. Ang bawat hakbang ay tila ba nagdadala sa akin sa mas malalim na bahagi ng bahay at marahil ng aking nakaraan. Hanggang sa marating ko ang dulo, kung saan may isang lumang pintuan na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang mga bisagra ay umungol sa katandaan, ngunit sa kabila nito, bumungad sa akin ang isang silid na puno ng mga alaala. Mga lumang kasangkapan, mga laruan, at mga damit. Ngunit ang pinakanakapukaw sa akin ay ang salamin sa dingding na may mga nakasabit na larawan. Mga larawan ng pamilyang kamukha nang nakita ko sa aking alaala. Sa gitna ng pag-iisip ko kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking batok. Hindi ko man makita. Alam kong hindi ako nag-iisa. At sa isang saglit na tila walang hanggan, narinig ko muli ang tinig. Bumalik ka. Bumalik ka sa amin. At sa puntong iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahang matutuklasan. Ang bahay na ito, ang multo ng batang babae, at ang mga alaala. Lahat sila ay bahagi ng isang buhay na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit paano? Bakit? Sa pagbabalik ng aking ulirat, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. At sa gitna ng dilim at lamig ng silong na iyon, nagpasya akong hanapin ang sagot. Subalit sa aking paglingon, isang anino ang sumulpot mula sa dilim. Isang aninong kilala ko, ngunit hindi ko maipaliwanag kung paano. Sa gitna ng dilim at patuloy na pag-ulan sa labas, pakiramdam ko'y unti-unting bumibigat ang paligid. Ang bahay na ito, na sa unay tila karaniwang lumang bahay lamang, ay nagiging mas misteryoso at nakakatakot habang tumatagal ako sa loob. Ang mga anino ay tila may sariling buhay. Gumagalaw sa bawat pag-uga ng ilaw mula sa mga kidlat sa labas. Sa kabila ng takot, pinilit kong magpatuloy sa paggalugad. Umaasang makahanap ng kahit anong palatandaan kung paano ako makakalabas mula rito. Ngunit sa bawat pintong aking buksan, tila mas lalo akong naliligaw sa loob ng gusaling ito. Ang mga bintana ay tila hindi na nagpapapasok ng liwanag at ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Ang bawat tunog ay nagiging mas malakas sa pandinig ko. Habang naglalakad ako sa isa pang pasilyo,
Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaloy mula sa isang bukas na pinto sa dulo nito. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong nagtulak sa akin na lapitan ito. Bawat hakbang ay sinabayan ng tunog ng aking sariling hininga na tila pumapailan lang sa buong paligid. Pagdating ko sa pinto, doon ko muling nakita ang batang babae. Nakasilip siya mula sa bahagyang awang ng pinto. Ang kanyang mga mata ay tila nanunusok, puno ng lungkot at pagmamakaawa. Hindi ko mapigilang magtanong, ano ang kailangan mo sa akin? Ngunit tumalikod siya at naglakad papasok sa silid. Pilit kong inabot ang kanyang kamay, ngunit naglaho siyang parang usok. Ang silid na pinasok niya ay puno ng mga lumang laruan. Mga manika na tila nakatingin sa akin kahit saan ako magpunta. Isa sa mga manika ay nahulog mula sa istante. At nang pulutin ko ito, nakaramdam ako ng malamig na hangin na tila bumalot sa buong katawan ko. Bigla kong naramdaman ang paggalaw ng hangin at nang lingunin ko, nakita kong unti-unting sumasara ang pinto. Tila may puwersang nagtutulak dito. Agad akong pumunta roon, pilit itong binuksan, ngunit huli na. Ang pinto ay tuluyan ng naglock at hindi ko na ito mabuksan. Nasa loob ako ng kwartong puno ng mga lumang alaala ng bata. Ang mga dingding ay may mga guhit ng krayola, mga kwento ng isang batang maligaya sa kanyang sariling mundo. Sa isang sulok, may isang lumang kahon ng mga gamit pambata. Binuksan ko ito at nakita ang iba't ibang gamit, mga lumang libro, piraso ng papel na may mga sulat kamay, at isang lumang litrato. Hinugot ko ang litrato at nakita ang batang babae, kasama ang isang babaeng tila ina niya. Isang masayang larawan, ngunit sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Patawarin mo ako anak, hindi ko sinasadya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa akin. Ano ang nangyari sa batang ito? Habang iniisip ko ito, narinig ko ang mga hakbang na tila papalapit sa pinto. Mabilis kong ibinalik ang litrato sa kahon at naghanap ng lugar na mapagtataguan. Nagtungo ako sa likod ng isang malaking aparador, halos hindi na humihinga. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, at sa maliit na puwang na tanaw ko, nakita ko ang isang anino ng tao na pumasok. Hindi ito ang batang babae. Isa itong matangkad na figura. Hindi ko maaninag ang mukha. Ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng mas matinding takot. Tila may hinahanap siya sa kwarto. Bawat galaw ay mabagal, ngunit puno ng intensyon. Naghahanap siya sa bawat sulok, at habang papalapit siya sa aparador kung saan ako nagtatago, ang tibok ng puso ko'y tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ngunit bago pa man niya ako marating, narinig namin ang malakas na kalabog mula sa kabilang silid. Napalingon siya at dali-daling lumabas upang tingnan kung ano iyon. Nang makalabas na siya, agad akong lumabas mula sa aking pinagtataguan at dali-daling sinundan siya. Baka ito na ang pagkakataon kong makalabas. Ngunit sa paglabas ko sa silid, bumungad sa akin ang isang pasilyong hindi ko pa nakita. Tila ba nagbago ang estruktura ng bahay habang ako'y nasa loob ng kwartong iyon. Ang pasilyo ay mas mahaba, mas madilim, at sa dulo nito, muling bumukas ang isang pinto. Nakatayo roon ang batang babae, nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim at naglakad papalapit sa kanya. Habang papalapit ako, bumalik sa akin ang mga alaala ng aking sariling pagkabata. At ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na ito'y hindi na lamang kwento ng batang ito, kundi bahagi na rin ng kwento ko. At sa bawat hakbang na aking tinatahak, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang tunay na misteryo ng bahay na ito at paano ko magagawang makatakas mula rito? Ngunit sa pagdating ko sa harap ng batang babae, sa likod niya, nakita ko ang isang pintuan
na unti-unting bumubukas, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Isang hindi inaasahang twist na tila nag-aanyaya sa akin na tuklasin ang susunod na bahagi ng kwento. Nang magising ako, ang paligid ay madilim pa rin. Ang tanging liwanag ay mula sa kumukulog na kidlat na paminsang naglalaro sa aking paningin. Ang ulan ay tila walang patid, bawat patak ay tila martilyong humahampas sa bubungan ng bahay na ito. Ang kaluskos ng mga sanga sa labas ay parang mga kuko ng halimaw na nag-aantay sa dilim. Pilit kong inalala kung paano ako nakatulog, ngunit ang huli kong natatandaan ay ang malamig na tinig ng batang multo, ang kanyang matang puno ng lungkot, at ang tila pagmamakaawa sa akin. Ano ang gusto niyang iparating? Bakit ako? Muli kong sinubukang tumayo, hinanap ang lakas sa nanginginig kong katawan. Ang mga bintana ay tila mga mata ng isang nilalang na nakatanaw sa akin. At sa bawat kisap ng kidlat, naaaninag ko ang mga bakas ng nakaraan, ang mga larawang nakakabit sa pader, mga kagamitang tila iniwanan na lang basta. Isang bahay na minsang may buhay, ngunit ngayoy parang kabaong na nag-aabang ng panibagong laman. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naramdaman kong may ibang presensya. Tumigil ako sa tapat ng isang pintuan, ang pinto kung saan ko unang nakita ang batang multo. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, at nakita ko siyang muli, nakatingin sa akin. Ang kanyang anyo ay parang aninong unti-unting nagiging malinaw. Nagsalita siya, ngunit ang mga salita ay pabulong. Tila hinahampas ng hangin ang kanyang tinig. Alam kong natatakot ka, sabi niya. Ang boses ay tila alon sa gitna ng bagyo. Ngunit kailangan kitang tulungan, bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sinseridad. May bahagi sa akin na gustong takbuhan siya, ngunit may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin. Naramdaman ko ang malamig na hangin na humaplos sa aking braso, at biglang nagbago ang paligid. Ang bahay ay tila naging mas maliwanag, at sa isang iglap, nakita ko ang nakaraan. Isang pamilya, masaya at puno ng buhay. Ang batang multo ay buhay, naglalaro kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit ang saya ay napalitan ng takot nang dumating ang isang gabing katulad nito. Isang gabing may bagyo, isang gabing may misteryosong pagkawala. Ang pamilya ay tila naglaho na lang, naiwang walang bakas, walang paliwanag. Matapos ang eksena ng nakaraan, bumalik ako sa kasalukuyan. Ang batang multo ay nakatingin pa rin sa akin, ngunit ngayon ay may dala siyang isang lumang libro. Inabot niya ito sa akin, at nang buksan ko, natagpuan ko ang mga pahina ng mga kwento ng pamilyang ito, mga lihim, mga pangarap, at mga pangyayaring hindi ko maintindihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang mensahe ang nakasulat sa pahina ng isang diary. Hindi kami umalis, kami ay biktima. Nang makita ko ang mensaheng iyon, biglang bumukas ang lahat ng pinto sa bahay. Ang hangin ay humihip na tila may sariling buhay, at narinig ko ang mga boses ng mga nawawalang kaluluwa. Ang kanilang mga hinaing ay nag-uumapaw sa paligid, parang alingaw-ngaw ng mga pangyayaring hindi nabigyan ng katarungan. Ano ang nangyari sa inyo? Tanong ko sa batang multo, ngunit bago pa siya makasagot, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Ang mga hagdang kahoy ay tila nag-aanyaya sa akin na umakyat, at kahit labag sa aking kalooban, unti-unti akong lumapit dito. Noong narating ko ang itaas, ang pintuan sa dulong bahagi ng pasilyo ay bumukas ng kusa. Sa loob, isang lumang salamin ang nakatayo, at sa kabila ng lahat, nakita ko ang sarili kong refleksyon, ngunit hindi ako ang naroon. Isang babae, nakasuot ng lumang damit, puno ng takot at galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot,
At nang siya'y nagsalita, ang tinig ay parang kulog na nag-uumapaw sa galit. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Lahat ay nag-umpisa sa bahay na ito, sabi niya. At bago pa man ako makagalaw o makapagsalita, ang salamin ay nabasag. Ang mga piraso nito'y nagkalat sa sahig at sa gitna ng mga ito, isang piraso ng papel ang nahulog. Isang larawan ng pamilya, kasama ang batang multo at ang babaeng nakita ko sa salamin. Ang twist ng lahat ng ito, natuklasan kong ang babaeng iyon ay kamukha ko. Sino siya? Bakit kami magkamukha? At ano ang ugnayan ko sa bahay na ito? Palibhasa'y puno ng tanong. Naramdaman ko ang malamig na hangin na muli akong hinaplos. At sa likod ko, narinig ko ang pabulong na tinig ng batang multo. Kailangan mong malaman, bago dumating ang susunod na bagyo. Sa gitna ng kasagsagan ng bagyo, hinahagupit ng hangin ang mga bintana ng bahay na tila mga halimaw na nag-aalimpuyo sa labas. Ang mga patak ng ulan ay parang mga bala, walang awa sa kanilang pagbagsak sa bubong. Nasa ikalawang palapag ako, nagtatagos sa isang silid na dati siguro'y kwarto ng isang batang babae. Naroon pa ang mga lumang laruan at mga poster ng mga cartoons na ngayoy kupas na. Ang lamig ng silid ay tila dumadaloy mula sa dingding, bumabalot sa akin. Umupo ako sa sulok, yakap ang aking mga tuhod, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit tila ba ang bawat paghinga ko'y sinasabayan ng mga kaluskos na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Ang kaba sa dibdib ko'y di maalis, lalo na't naaalala ko ang mga matang nakasilip sa pinto, ilang oras pa lang ang nakakaraan. Isang batang babae na tila ba'y nagmula sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay malamlam, puno ng kalungkutan na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat paglitaw niya, nararamdaman ko ang kilabot na gumagapang sa aking balat. Subalit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na naawa sa kanya. Sino siya? Bakit siya naririto? At sa lahat ng lugar, bakit ako ang napili niyang pagpakitaan? Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Dahan-dahan, na para bang may sariling isip ito. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Hindi ko alam kung may lakas pa akong tumayo at tumakas. Pero alam kong hindi ko na kayang manatiling nakaupo lamang. Sinong nariyan? Tanong ko, bagamat alam kong walang kasagutan. Ang tanging sagot ay ang mga tunog ng hangin at ulan sa labas. Ngunit nagkamali ako. Sa pinto, muling sumilip ang batang yon. Ang kanyang puting damit ay tila kumikinang sa dilim ng silid. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga matay, tila nag-aanyaya. Hinihila ako papalapit sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sumunod ako sa kanya. Ang mga paa ko'y tila nawala ng sariling isip, hakbang-hakbang patungo sa pintuan. Pagdating ko sa pintuan, bigla siyang tumalikod at naglakad palayo sa pasilyo. Sinundan ko siya. Ang mga hakbang namin ay hindi man lamang lumilikha ng ingay. Nagsimula kaming bumaba sa hagdan at sa bawat hakbang ay tila ba'y mas lumalalim ang dilim sa paligid. Nang makarating kami sa unang palapag, napansin ko ang isang pintuan na noon ay hindi ko napansin. Ito ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay may liwanag na kumikislap. Pumasok ang batang babae at hindi ko mapigilan ang sarili kong sundan siya. Ang silid na pinasukan namin ay tila isang lumang bodega. Mga lumang kasangkapan at kahon ang naroon, ngunit sa gitna nito ay may isang lumang salamin. Ang salamin na iyon ang nagbibigay liwanag sa paligid, bagamat wala namang kahit anong ilaw na nakatapat dito. Tumayo ang batang babae sa harap ng salamin at sa puntong iyon ay humarap siya sa akin. Hindi ka nila pababayaan, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila hangin na dumadaloy sa paligid. Sa isang iglap ang kanyang imahe ay nawala sa salamin
Ngunit hindi siya nawala sa harap ko. Nagtataka ako kung paano nangyari iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas. Ang buong bahay ay tila umuugong, at ang ingay ay parang nagmumula sa bawat sulok nito. Napatingin ako sa salamin, at laking gulat ko nang makita ang sarili kong imahe. Ngunit sa halip na ang aking refleksyon, ang batang babae ang naroon, nakatingin sa akin mula sa loob ng salamin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng babala. Takbo, bulong niya, kasabay ng pagkaputol ng liwanag mula sa salamin. Napalingon ako sa likuran, at sa unang pagkakataon ay nakita kong hindi ako nag-iisa sa silid. Ang multo ng batang babae ay nawala, ngunit ang presensya ng iba pa ay naroon. Mga anino na unti-unting lumalapit, bumabalot sa akin ng takot na hindi ko maipaliwanag. Mabilis kong tinakbo ang hagdan, pabalik sa itaas, sa kabila ng kaba at pagod na nararamdaman. Ngunit sa bawat hakbang ko, ang ingay mula sa ibaba ay sumusunod. Tila ba'y mas nagiging malakas at malapit. Pagdating ko sa taas, muli kong sinara ang pinto ng silid, humihingal at nanginginig. Ngunit sa paglingon ko, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa sulok ng silid, sa ibabaw ng isang lamesa, ay isang lumang litrato. Litrato ng batang babae, kasama ang isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng babae na nakita ko sa salamin, mukha ko. At doon ko napagtanto. Ako ang susunod na magbabantay sa bahay na ito, sa gitna ng bagyo, sa piling ng mga kaluluwa. Sa pagputok ng mga kidlat, ang bawat sulok ng bahay ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Ang mga anino ay sumasayaw sa paligid ko, at ang tunog ng malakas na hangin ay parang mga hikbi ng kalungkutan. Ang pinto ng silid na kinaroroonan ko ay bahagyang nakabukas, at sa likod nito, alam kong naroon siya. Ang multo ng batang babae na paulit-ulit na sumisilip sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at mga lihim na hindi ko maintindihan. Habang ako'y nakaupo sa sulok ng silid, hawak-hawak ang flashlight na kumukurap-kurap sa pagod, hindi ko maiwasang isipin kung paano ako napunta rito. Nagsimula lang ito bilang isang payak na pag-imbestiga sa misteryosong bahay na ito, subalit ngayon, ako'y isang bilanggo sa loob ng mga dingding nito. Kasabay ng bagyong hindi nagbigay pahinga. Ang dilim ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa akin, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Sa bawat paggalaw ko, pakiramdam ko'y may mga matang nagmamasid. May mga kamay na anumang oras ay maaaring dumakip sa akin mula sa likod. Walang ibang tunog kundi ang alon ng ulan at ang malalakas na tunog ng hangin na tila humuhuni ng isang malungkot na kanta. Sa likod ng pinto, nakita ko siyang muli. Ang kanyang manipis na anyo ay lumilitaw sa bawat kidlat, at ang kanyang mga mata ay tila nangangailangan ng tulong. Ang kanyang presensya ay palaging naroon, nakabitin, parang isang aninong hindi matanggal. Sa kabila ng takot, ang aking kuryosidad ay nag-udyok ka sa akin na tanungin siya, "Ano ang kailangan mo? Bakit mo ako dinadala rito?" Ngunit, walang sagot. Ang kanyang anyo ay naglaho kasabay ng pagtila ng kidlat, ngunit alam kong hindi siya tuluyang umalis. Ang kanyang presensya ay nararamdaman ko pa rin, nakalutang sa hangin, kasama ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Sa kabila ng kalampag ng aking puso, nagdesisyon akong subukan muling buksan ang pinto at harapin siya. Baka sakaling makuha ko ang kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Dahan-dahan kong tinungo ang pinto, ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa aking katatagan. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bigat ng aking mga paa, at ang mga pader ay tila humihinga kasabay ng paghinga ko. Pagdating ko sa pinto,
Hinawakan ko ang seradura. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat at narinig ko ang isang tinig. Isang tinig ng batang babae, ngunit ito'y tila nagmumula sa loob ko. "Tulungan mo ako," ang sabi nito, puno ng hinagpis at pagmamakaawa. Nagulat ako at sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa aking damdamin. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong tulungan siya. Kaya't binuksan ko ang pinto at sa aking paglapit, nakita ko ang isang lumang larawan sa sahig. Isang itim at puting litrato ng isang batang babae, nakangiti, ngunit sa kabila ng kanyang mga mata ay may lungkot na hindi maikubli. Habang tinititigan ko ang larawan, biglang bumukas ang ilaw mula sa kisame. At sa kaliwanagang iyon, nakita ko ang buong anyo ng batang multo. Siya ay nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa akin na tila may gustong iparating. "Tulungan mo ako," muli niyang sinabi. At sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pananabik. Bago ko pa man masagot ang kanyang pakiusap, biglang may narinig akong kaluskos mula sa ibabang bahagi ng bahay. Isang tunog ng mga yabag, mabigat at nagmamadali, patungo sa direksyon ko. Napatigil ako, at ang aking puso ay lumundag sa kaba. Sino pa ang narito sa bahay na ito? May iba pa bang nilalang na kasing misteryoso at mapanganib? Sa aking paglingon, nakita ko ang pinto na unti-unting bumukas muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi multo ng batang babae ang naroon. Isang anino ang lumitaw, mas mataas at mas nakakatakot kaysa kanina. At sa saglit na iyon, napagtanto kong ang tunay na panganib ay hindi ang multo ng batang babae, kundi ang anino sa likod niya. Ang malamig na hangin ay tila yumakap sa akin. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng ilaw, iniwan akong nag-iisa sa dilim, kasama ang mga anino ng aking takot. Ang pinto ay bumagsak, at ako'y naiwan sa gitna ng isang palaisipan na hindi ko alam kung paano lutasin. Ang tanging naiwan sa akin ay ang kurot ng takot at ang pag-asang mahanap ang kasagutan sa loob ng bahay na puno ng lihim at kasinungalingan. Ngunit paano kung ang mga kasagutan ay mas nakakatakot kaysa sa mga tanong? At paano ko haharapin ang anino sa likod ng batang multo kung ang anino ay may sariling kwento na maaaring magbago sa lahat ng aking nalalaman? Sa kalagitnaan ng madilim na gabing iyon, habang humahagupit ang malakas na hangin ng bagyo sa labas, naramdaman kong tila lumalapit sa akin ang takot na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang liwanag ng kandila sa lamesa ay kumukurap-kurap, tila nag-aalangan kung mananatili pa ito o tuluyang maglalaho. Ang bawat tunog ng bayo ng ulan sa bintana ay parang mga dagok ng kaba sa aking dibdib. Kailangan kong mag-isip, ngunit sa bawat paghinga, ko'y ramdam ko ang bigat ng presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula akong maglakad-lakad sa loob ng bahay na parang wala ng katapusan. Isang lumang bahay na tila nawala na ng sigla, puno ng alikabok at agiw ang bawat sulok. Ang mga anino sa dingding ay parang may sariling buhay, magalaw sa ritmo ng naglalaro-larong liwanag ng kandila. Sa bawat hakbang ko, ang sahig ay umuungol sa ilalim ng aking mga paa. Tila may gustong iparating. Lumingon ako sa paligid, umaasang makakahanap ng telepono o anumang paraan para makatawag ng tulong. Ngunit walang linya ng kuryente, walang cellphone signal, at tila ang buong mundo sa labas ng bahay na ito ay naglaho sa bagyong nagwawala. Wala akong magawa kundi ang bumalik sa sala kung saan naroon ang kandila na halos nauupos na. Doon ko siya muling nakita. Sa gilid ng aking paningin, may isang maliit na anino ang biglang sumilip sa pinto. Isang batang babae, basang-basa at tila nagyayelo, nakatayo lamang doon.
Mabilis kong ibinaling ang tingin, ngunit nawala na siya. Ang puso ko'y kumaripas ng takbo, kasabay ng mga tanong na bumabagabag sa akin. Sino siya? Bakit siya naririto? Habang nag-iisip ako, naramdaman kong may malamig na hangin ang dumampi sa aking batok. Napalingon ako at naroon siya muli. Nakatayo sa kanto ng sala, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay tila puno ng lungkot at bighati. Ngunit sa kabila nito'y may kakaibang sigla at kislap na parang may gustong iparating. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla siyang naglaho na parang isang bula. Nagsimula akong mag-alinlangan sa katinuan ko. Ang takot na dati simpleng kaba lamang ay lumalim at lumaganap sa akin tulad ng malamig na ulap. Nagdesisyon akong hanapin siya, alamin kung sino siya at bakit siya nagpapakita sa akin. Ang bawat silid na binubuksan ko ay tila may nakatagong lihim. Ang mga pader ay puno ng lumang larawan ng isang pamilya, masaya at puno ng pag-asa. Ngunit sa bawat larawan, napansin ko ang isang batang babae na kahawig ng multong nakita ko. Sa huli, nakarating ako sa isang maliit na silid sa itaas ng bahay. Ang sahig ay puno ng alikabok at ang bintana ay halos hindi na maaninag sa kapal ng dumi. Ngunit sa gitna ng silid ay may isang lumang kahon. Dahan-dahan ko itong binuksan at nakita ko ang mga lumang laruan, mga sulat na may mga pangalan at petsa, at isang litrato ng batang babae na mukhang kasing edad ko noong siya'y nabubuhay pa. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang mga katagang, "Kapag panahon ng bagyo, hanapin mo ako." Kinilabutan ako sa nabasa ko. Tumindig ang balahibo ko at ang malamig na hangin ay muling dumampi sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng silid na yon, dahan-dahan, at naramdaman ko ang presensya ng batang babae sa likod ko. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. "Ano ang kailangan mo?" tanong ko. Ang tinig ko'y nanginginig. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang ilaw ng silid. Nagulat ako sa biglang liwanag at sa pag-alis ng dilim. At sa paglingon ko, nakita ko na hindi lamang siya ang naroon. May isa pang presensya, isang mas malaking anino na tila nagmamasid sa amin mula sa dilim ng pasilyo. Bumalik ang kadiliman nang bumukas muli ang pinto ng bahay. Ang hangin ay pumasok, dala ang ulan at lamig ng gabi. At sa pag-alis ng aninong iyon, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. May mas malalim pang misteryo ang bumabalot sa bahay na ito at sa batang multong kasama ko ngayon. Hindi ko man alam kung ano ang naghihintay sa akin. Alam kong ito'y simula pa lamang ng mas malaking bangungot na kailangan kong harapin. Sa gitna ng malakas na hangin at ulan, naramdaman ko ang malamig na simoy na sumisingit sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat hampas ng ulan sa bubungan ay parang dagundong ng mga tambol na bumabalot sa aking pandinig. Nasa 11 oras na ako ng pagkakulong sa bahay na ito. At unti-unti nang lumalalim ang gabi. Ang mga anino sa paligid ay nagiging mas mahaba at mas nakakatakot. Habang nakaupo ako sa sahig ng sala, tanging liwanag ng kandila ang nagbibigay liwanag sa paligid ko. Ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso, na tila nakikipagsabayan sa pag-ugong ng hangin. Pilit kong iniisip kung paano ako makakaalis dito, ngunit tila walang paraan. Hindi ko maisara ang mga mata ko dahil sa takot na baka may magpakitang muli mula sa dilim. Biglang sumagi sa isip ko ang batang multo na ilang beses nang sumilip mula sa pinto. Ang kanyang maputlang mukha at malulungkot na mata ay tila nakatingin sa pinakapuno ng aking kaluluwa. Sino siya? At bakit niya ako pinagmamasdan? Sa bawat kanto ng bahay, palagi kong inaasahan na muli siyang lilitaw. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nais siyang makausap, malaman ang kanyang kwento at bakit siya natrap dito.
Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang mga puno sa labas na parang mga multong nagsasayawan sa galit ng bagyo. Ang daan ay tila isang ilog ng putik at tubig. Wala akong ibang magagawa kundi maghintay at magdasal na sana'y matapos na ang bagyo. Nang biglang bumukas ang pinto sa kusina ng walang kaabog-abog, napatayo ako sa gulat. Ang simpleng tunog ng pinto ay naghatid ng kilabot sa buo kong katawan. Dahan-dahan akong lumapit, bawat hakbang ay sinisiguradong hindi makalilikha ng ingay. Sa pagbukas ko ng pinto, wala akong nakita kundi ang dilim. Ngunit may kakaibang lamig na dumapo sa akin. Nang bumalik ako sa sala, napansin kong may nakasulat sa salamin ng bintana. "Tulungan mo ako," ang sabi nito. Ang mga titik ay tila isinulat gamit ang daliri sa hamog na nabuo dahil sa lamig. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Sino ang humihingi ng tulong? Ang batang multo ba? Habang iniisip ko ito, narinig ko ang mahiwagang bulong mula sa likod ko. Hindi siya masaya, sabi ng tinig na parang nagmumula sa kung saan. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Ngunit dama ko ang presensya ng isang tao, isang kaluluwa na nagmamasid. Nang magdesisyon akong bumalik sa sala, tumambad sa akin ang batang babae. Siya ay nasa paanan ng hagdan, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pighati. Para bang may nais siyang iparating. "Sino ka?" tanong ko. Kahit alam kong baka hindi niya ako sagutin. Ngunit laking gulat ko nang magsalita siya. "Ako si Clara," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila hangin na nagmumula sa malayo. "Natrap ako dito matagal na panahon na ang nakalipas. Ang bahay na ito, may itinatagong lihim." Ang kanyang mga salita ay naghatid ng kaba sa akin. Paano siya natrap dito? Anong lihim ang itinatago ng bahay na ito? Isang bahagi sa akin ang nagudyok na alamin ang buong kwento. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, nawala na siya, parang bula. Naiwan ako sa gitna ng sala, puno ng katanungan at takot. Habang sinusubukan kong iproseso ang lahat ng nangyari, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak mula sa itaas ng bahay. Parang may bumagsak na mabigat. Tuluyan nang bumilis ang tibok ng puso ko. Hinanap ko ang pinanggalingan ng tunog at napagtanto kong mula ito sa atik. Ang atik na hindi ko pa nabubuksan mula nang makarating ako dito. May parte sa akin na gusto nang tumakbo palabas. Ngunit may mas malakas na bahagi na nagtulak sa akin na umakyat at alamin ang pinagmulan ng tunog. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Bawat yapak ay tila bumubulong ng pag-aalinlangan sa aking isipan. Pagdating ko sa tuktok ng hagdan, ang pinto ng atik ay bahagyang nakabukas. Huminga ako ng malalim at itinulak ito. Sa loob, natagpuan ko ang mga lumang gamit, mga kahon at kasangkapan na tila dekada nang hindi nagagalaw. Ngunit may isang bagay na agad na umagaw sa aking pansin. Isang lumang manika na nakaupo sa gitna ng sahig. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin diretso sa akin, puno ng misteryo. At doon ko napansin, sa sulok ng atik, ang isang larawan. Larawan ng batang multo, si Clara, kasama ang isang pamilya. Ang kanilang mga ngiti ay tila puno ng ligaya, ngunit ang likod ng larawan ay may nakasulat na isa pang mensahe. Ang katotohanan ay nasa ilalim ng sahig. Nang bumalik ang hangin sa atik at biglang nagsara ang pinto, alam kong oras na para harapin ang katotohanan. Ngunit anong katotohanan ang naghihintay sa akin sa ilalim ng sahig? At paano ko ito mahahanap?